Maraming mga magulang na nagising na nagre-ready na ng mga bata for school, tapos biglang close. Hindi ito simpleng snow day kasi buong region sabay-sabay ang tama. Ngayong Thursday, January 15, maraming GTA school boards ang nagsarang tuluyan dahil sa winter storm at snowfall warning. Ito yung nakakagulat sa listahan. Hindi lang isang school board. Toronto District School Board, Toronto Catholic, Peel, Dufferin Peel Catholic, York District, York Catholic, Halton District, Halton Catholic, pati Niagara Boards, close lahat. At may nuance din. Sa Durham, open ang school pero canceled ang mga buses sa lahat ng zones. Ibig sabihin, kung papasok ka, ikaw ang bahala sa drop-off at pick-up. So bakit big deal? Kasi ang school close, hindi lang education decision. Logistic decision din yan ng buong pamilya, childcare, work shifts, commute, pati safety. At yung safety na part, hindi theoretical. Ayon sa Environment Canada, may snowfall warning pa rin sa City of Toronto at sinasabi na pwedeng mabilis magbago at lumala ang travel condition. Ngayong umaga, ang forecast mismo, snow at times, heavy, local blowing snow, at malakas na hangin plus very cold wind chill. Translation, kahit kaya naman, ang snow sa tingin mo, ang combo ng visibility, hangin at lamig ang tunay na kalaban. Quick reality check. Ang listahan ng closures, hindi pare-pareho sa buong GTA. Kaya kailangan mo talagang i-check yung board ng anak mo, hindi yung kapitbahay mo. At kahit open ang school sa ibang lugar, may senaryo na open pero no buses, which changes everything para sa pamilya. Sa Toronto mismo, may official weather alert na nagsasabing high impact at moderate confidence at paalala na mag-allow ng extra time for travel dahil mabilis ang deterioration ng condition. At sa ground level, pati transit na apektuhan. May reports ng major disruptions kasama ang shutdown ng Line 6 Finch West LRT at delays sa ilang routes dahil sa storm. Dito mo makikita yung Canada na hindi mo makontrol. Kahit organized ka, may araw na panalo ang panahon. At lahat tayo nag-a-adjust. At sa totoo lang, ang pinaka-fair na tanong ngayon, paano tayo mag-a-adjust nang hindi nagiging self-centered? Kasi kapag panic mode ng lahat, doon dumadami ang aksidente. Practical moves, mabilis lang. Una, kung lalabas ka, assume slippery, assume slower, assume late. Pangalawa, kung driver ka, clear mo yung windshield mo fully. Huwag yung maliit na butas lang yung makikita mo. Pangatlo, kung naglalakad ka, small steps, iwas sa kanto na parang glass ang yelo. At kung may kakilala kang senior o mag-isa sa building, simpleng text lang, okay ka ba dyan? Winter is a community test. At sa panahon ngayon na may access tayo sa mga tools katulad ng AI, ito naman ang masasabi niya. So sa mga panahon na ganito, na nag-worsen ang weather, ang best chance talaga natin is patience.
So anong headline nito sa buhay natin? Hindi lang snow, it's disruption na nagpapakita kung gaano tayo ka-dependent sa systems, schools, roads, transits. At kapag sabay-sabay na nagsara ang boards, parang alarm yan na nagsasabing, today, safety muna. Kung may anak ka, ito yung araw na matuturo mo yung value ng responsibility. Hindi lahat ng plan natutuloy, pero kaya nating maging maayos sa gitna ng abala. At kung wala kang anak, same lesson, huwag maging dagdag problema sa kalsada. Sa winter ng Canada, ang tunay na tibay, hindi yung lumalaban sa panahon, kundi yung marunong umiwas para hindi makaabala sa iba.